Nagbukas ang Manila City Jail ng one-stop shop kung saan kahit sino raw pwedeng magpagupit, magpamasahe at mag-food trip sa abot kayang halaga at ang nagbibigay ng serbisyo. Mga inmate, para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Kayla Makantan. Magandang disenyo, air-conditioned at kumpleto ang gamit. Sino mag-aakala na ang barberia/massage parlor na ito ay nasa loob ng kulungan? Ang mga barbero at masahista, mga persons deprived of liberty o inmates. Sa tabi nito, may tailoring shop, bakery at kainan pa. Ito ang one-stop shop na binuksan ng Manila City Jail. Lahat po ng mga barbero dito, yung barbero, nasa yung barbero. Mga barbero po natin, ayan po, yung mga mananahe. Palatandaan daw ito ng rehabilitasyon at kalakasan ng mga nakapiit. Sa pamamagitan nito, nakakapaghanap buhay sila at nare-relax din kahit nakakulong pa. Aga pa lang po habang nandito sila, na-engage na sila sa ganitong klase ng paghahanap buhay para maipang-suporta po doon sa kanilang pamilya. Dahil karamihan po sa kanila, padre de pamilya na may naiwanang pamilya po sa malayang lipunan po. Hindi lang PDLs at BJMP personnel ang pwedeng maging customer. Bukas ang one-stop shop sa lahat maging sa mga dalaw at outsiders. Basta siguruhing susunod sa mga panuntunan ng kulungan. Willing naman. Eh, wala naman masama kung ano. Hindi ka natatakot? Hindi. Skills naman ang nag-uusapan dyan. Hindi naman yung tao. Hindi maiiwasang matakot ng ilan, lalo na kung hindi sanay dumalaw sa loob ng piitan. Pero wala raw dapat ikabahala dahil bantay sarado ng mga jail officers ang lugar. At dumaan sa puspusang assessment at training ang mga PDLs na tumatao rito. Pero paalala ni Warden. Pero ito po ay may bayad sa reasonable presyo po para po kumita po yung po mga persons deprived of liberty natin dito po sa Manila City Jail. Siyempre, buena mano muna ang mga kapwa inmate. Yung mga points niya po, tama po. Kasi graduate din po ako ng test na yun. Kasi yung ventilated na, dapat din ventilated. Okay lang po, pulitin naman po ang pagkakagawa dito. Saka malinis, aircon, saka relax ang pakiramdam. Sulit po ang bayad. Sulit na sulit po. Mababait pa ang mga barbero. Mas mababa ang presyo ng mga serbisyo sa one-stop shop ng Manila City Jail kumpara sa labas. Kaya kung gustong makatipid at mas malaman kung ano ba ang buhay sa loob ng piitan, bukas para sa lahat ang kanilang kulungan. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang one-stop shop sa Manila City Jail kasama si Mobile Journal Kayla Makantan. Aba Kayla, mukhang doon ka nagpaayos sa one-stop shop. Hindi pa. Ngayong araw na ito, hindi ba? Kamusta ang pagdalaw mo doon sa one-stop shop? At na-try mo ba ang mga services nila? Hindi, Pops J. Hindi. Sayang nga eh. Pero kasi nakakatuwa, Pops J. Nung pagdating ko doon, hindi ko in-expect na ganun kaganda talaga yung lugar. Kasi kung makikita nyo yung sa barbershop pa lang, may mga paandar pa silang mga signage. Talaga. Oo, talagang maganda, Pops J. Talagang hindi mo iisipin na nasa loob ng isang kulungan yung ganung uri ng facility. Maliban doon, pansin ko rin na napakaayos ng mga inmates na naka-deploy nung araw na yon kasi ang mga tumatao rito, Pops J, sa mga facilities, lahat yan graduate ng TESDA. So talagang kailangan na kumpleto nila. Oo, may certificate sila bago sila makapunta doon. At syempre, ayun nga, may malalim na assessment bukod sa training. Kaya pansin ko din talaga na komportable sila kahit na may mga outsider na pumapasok doon. Binihisan pa yung barbershop. Meron pang napakaganda signage pa. Oo. Okay, Kayla, paanong siste kapag halimbawa may isang preso o tagalabas na gustong mag-avail ng services dun sa one-stop shop? Yes. Sa mga PDLs, Pops J, pwede sila pumunta doon basta 8 or 9 a.m. na nag-open until minsan daw kaya nilang mag-overtime pa ng hanggang gabi. Pwede sila pumunta doon basta wala silang activities na ginagawa. Yung mga outsider naman, kagaya ng dating gawi, syempre kailangan mag-message muna sila sa Facebook page ng Manila City Jail para syempre dala nila yung mga kailangan na identification. Kasi importante yun, Pops J, hindi tayo basta-bastang makakapasok. Siyempre, kailangan ma-secure nila yung seguridad pa rin doon sa loob. Yes. Speaking of safety at security, pinahawak ba ng gunting yung gumugupit
doon sa mga nagpapaservice. Yes, Pops J, meron. Aba, Merong gunting. pwede ba yun? Matalas talaga yun. Oo, meron din actually doon sa tailoring shop, Pops J, meron din. Pero kasi itong mga gamit na ito, at the end of the day, may inventory talaga. So, at bukod dito sa inventory, Pops J, meron naman kasing mga jail officers na nagbabantay din sa loob. So, bukod dito sa loob, meron din sa labas. Nagpapaahit ka halimbawa, baka mamaya. Pero yun din, Pops J, yung talagang tinanong ko nung una, no? Kasi yun din yung naisip ko. Pero siniguro nila na kasi itong mga tumatao, meaning yung mga nakakahawak na ng mga ganitong gamit, sila ay talagang mentally and physically fit doon sa work. So, talagang malaking tiwala nila na walang mangyayari. Kasi nga, Pops J, talagang tanong ko, sure po ba kayo? Paano kung habang ginagawa, doon may mangyayari? Sabi lang nila, hindi yan, ma'am. Ganun sila ka-confident. Yes. Kamusta naman daw ang experience ng mga tagalabas na sumubok doon sa kanilang serbisyo? Actually, Pops J, hindi pa natin naabutan yung outsider, no? Kasi nung mismong opening tayo pumunta. Pero yung mga kaanak, meron din kasing organization, Pops J, ng mga kaanak ng mga nakakulong. Meron na rin silang opisina doon sa labas ng City Jail. Na-excite sila kasi syempre parang sa pagbisita nila, meron din silang time na para makapag-pamper na rin. So, makaka-save daw sila, Pops J, ng oras sa kanilang pagdalo, sa kanilang mahal sa buhay. Okay, paano naman na nasisiguro ng mga otoridad ang seguridad dyan sa programang yan? I mean, maliban dun sa sigurado silang tiwala. nasa tamang mental state, yung mga gumugupit, yung nagmamasahe, saan nila kinukuha yung confidence nila na talagang walang mangyayaring masama? Kasi, Pops J, babalik din to sa mga PDLs. Kung sila ay magloko o may maisip, syempre yung good conduct nila, no? Yung iba kasi karamihan dyan talagang ang gusto nila makalabas na rin. So yung mga pagsali kasi nila sa mga ganitong programa, malaking tulong yun sa kanila, hindi lang doon sa good conduct points, pero maging sa hanap buhay na pwede nilang i-establish sa labas. At saka income generating din kasi, Pops J, so parang sila, yung nakausap ko rin naman sila, talagang yung focus nila kumita doon sa kanilang ginagawa. So yun din yung kanilang parang pinagtutuunan ng pansin. Wala silang naiisip so far pa nagagawa ng kalokohan. Yung GCTA na tinatawag pa rin ang kanilang iniisip. Maraming salamat, Mobile Journal. Kayla Makantan.